gracefully aging. Amen. Is it right? Church? Pero the more na nag-age po tayo, being connected with God is the more we realize the true meaning of tithing. Church, ang tithing po ay hindi lang po about money. Ang tithing po ay act of worship and gratitude to God. And also, tithing po ay tinuturo po ng Panginoon kung paano tayo maging kung paano po tayo maging humble sa sarili natin. And He wants to remind us that He owns everything. Hindi parang dito lang ang tao. Kaya dito lang ako nakatingin. Hindi ba? So, Hindi ba daw? Nahirapan yung video. Cheers, pasensya na po kayo kasi hindi po ako good speaker. Pero explain ko po sa inyo kung bakit po ini-encourage ko po kayo tungkol sa about tithing. Dahil po, ito po ang way ng Panginoon para po tayo maligtas. I mean, some of us, if we have a lot of money, of course, we go somewhere else and we go like playing some lotto, like that. But because we tithe, kung napapasama tayo, yung nilalayo niya tayo. Dahil po, kung naiintindihan nyo, if you dig deeper about the true meaning of tithing, it's not all about money, but all for God. It's all about God. And sa akin po, church, dahil kunwari po, bigyan ko lang po kayo ng example para sa akin. Dahil noon, mababa lang talaga po ang sweldo ko. At lagi akong humihingi sa Panginoon, bakit hindi ko kayang mag-tithe, because I only have a small amount na yung salary ko na para lang sa pamilya ko at wala akong allowance, kahit na ganun, church. Isipin nyo na lang kung nagsisweldo kayo ng 1,000. Isipin nyo, huwag nyong isipin na yung 1,000 na yun ay buo nyong makukuha. First thing first, i-separate nyo na po ang para sa Panginoon. Yung 100 po, isi-separate na kaagad para hindi nyo na po magastos. At saka po, ang tithing po ay hindi lang po sa atin, kundi dito po sa church. Nasustentuhan niya lahat ng pangangailangan natin. Dahil kung wala po tayong tithing church, wala po itong church na to. Dahil kasama na ang rent, kasama na ang pagbabayad ng kuryente, and everything. So church, kung ano man po yung idea ko or yung kahulugan ng tithing para sa inyo, ay hindi tayo pare-pareho. Pero sa akin po, yun po ang way ng Panginoon para tayo maging isang mabuting tagasunod niya. Lord, church, ang gusto kong i-share sa inyo in the book of 2 Corinthians 9 verse 8. Palitan ko yung salamin. In 2 Corinthians 9, chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So, church, i-share ko yung maliit na story or yung nangyari sa akin during my annual check-up. Dahil po,
yearly po akong nagpapa-check up. Pumupunta po ako sa Euroclinic. Ang check up ko po last month nung June. So, I did blood test, kaya nag-NPO po ako, lahat po nun. May mammo, may ultrasound ng breast, may pap test, gano'n. Lahat po ay ginagawa ko. So, nung araw na po yun, dahil NPO po ako after ng check-up ko, ay gutom na gutom po ako. Pauwi po ako. Nung papauwi po ako, I took train, metro, and sa Metro Mall po, napadaan po ako para bumili po ng pagkain. Nakakainin ko kasi gutom na gutom po ako. Dahil po yun, naisipan kong mag-taxi dahil hindi ko na po kaya. Dahil sa gutom na gutom ako. So, nung nag-taxi ako, yung driver po, dahil sa ating mga Pilipino, nakaugalian natin yung mag-offer. Di ba po? Ang mga Pilipino, pag kumakain tayo, hindi, yung pagkain. Kasi bumili ako ng pagkain dahil hindi ko na makain sa Metro Mall. Sumakay ako ng taxi para doon ko na lang kakainin. But before nakakainin ko yun, nagpaalam muna ako sa driver na pwedeng kumain kasi baka ayaw niya. So sabi niya, it's okay. Sabi niya kasi hindi siya, no English please. Sabi niya gano'n. So, can I eat my food here because I'm starving like this, like that? Okay, sabi niya. Nung kumakain ako, nakita ko na sa salamin na nakatingin siya. Bumili ako ng croissant, yung paborito ko po na croissant. Kaya in-offer ko po sa kanya yung isa, binigay ko po sa kanya yun. Sabi ko, ito para sa'yo to, sabi ko. The next na check-up ko ulit, the other week, I did also the ultrasound ng heart. So, ultrasound ng heart, saka ultrasound ng abdomen ko. So, nung ultrasound ng heart ko, syempre, dito sa left, yung suso muna, yung parang na-torture, ang sakit. Oo, saka kaganyan. Saka lalaki pa naman yung maliit. Ginaganon ako eh. Masakit. Nung uncomfortable yung feelings ko, may one. Nag-take na naman po ako ng taxi pa uwi. Hindi ko akalain na yun na naman yung taxi na na nasakyan ko. Sabi ko gano'n, hindi ko siya napansin. Oh, you again? Nung habang papauwi po kami, binabugtas po namin yung Alima Avenue po. Bakit kaya? Napatingin ako sa metro. Sa metro niya, kung may meter yung taxi niya, bakit kaya walang, yung hindi umaandar ka ako? Nung pagbaba ko, sabi niya, this is my treat, don't pay. Sabi niya gano'n. Alam niyo, church, yung kunting act of kindness natin, yung napalitan ng 100 folds na, yung, alam niyo yung yung wala pang 1 euro yung kwasan na po yun. Pero napadali po akong nakauwi, komportable po ako. At hindi po, kasi nahihilo ako, naging maayos na napadali akong nakauwi sa bahay ko. Amen. So, church, ini-encourage ko kayo na hindi lang porque wala pa ngayon yung mga hinihiling nyo sa Kanya. Pero waiting, promise, church, waiting ay pinakamasarap. Yung pag-wait po natin, mahirap. Pero pag dumating yan ay pinakamasarap na na bagay or sa loob-loob po natin. Yung unexpected po na blessing na bibigay ng Panginoon, hindi lang maliit, malaki. Pero kung nagbigay ng blessings ng Panginoon, ay hindi niya isasama ang problema. Dahil iba kung magbigay ng blessings ng Panginoon. Yung mga iba, nagbibigay nga siya ng blessing. Sometimes, may kasamang problema. Kaya, minsan, nafo-fall tayo, mga
tao sa dito sa mundo, sa mga bagay na hindi natin kailangan. Sa akin na church, nung tanda ako, nandito ako sa church na to, binago niya ako. Kasi hindi po ako, I am not a good person. Pero ngayon ko lang natanggap kung ano yung trabaho ko. Naiyak ako kasi lahat sa sarili ko may pagbabago ako. Pero Kaya mo yan. pero natutuwa ako dahil nakasama ako dito at Amen. kasama ko kayo. Amen. Amen. Praise God. Hindi lang po sa God is good. pagsisilbi sa Panginoon, kundi lahat kayo ay napakaganda sa tingin ng Panginoon. Amen. Our family. Thank you. May tissue sa baba. May tissue. Salamat, Church, sa pakikinig at sa konting message po. I encourage you, Church, that tithing is not about money. So, give your best to God. Amen. Okay? Amen. Bakit ko na iyak?